panahon ngayon, ang pera ay parang oras. Palagi na lang kulang. At kung may paraan sa isang pindot lang ay magkakaroon ka ng malaking pera, sino ba naman ang hindi maaakit? Mabilis, madali, walang abala. Iyan ang pangako ng itinatawag na e-loan. Pero kapag dumating na ang due date, utang lang nga ba ang tangi mong babayaran? O pati ang sarili mong katahimikan? Ang e-loan o electronic loan ay isang uri ng online na pautang. Madaling ma-access gamit lang ang smartphone at valid ID. May perang papasok sa GCash, bank account o remittance center sa loob ng ilang minuto. Pero hindi lahat ng e-loan ay legal. Ayon sa Security and Exchange Commission, libo-libong Pilipino na biktima ng online lending scams, may mga app na hindi rehistrado, naniningil ng sobra, at nanghaharas sa mga borrower. Ako kasi hindi talaga ako mahilig mag-loan. Pero yung mami ko, minsan, pag kailangan niya ng pera, account ko na lang yung ginagamit. Pabor naman sa akin kasi tumataas din yung credit score ko since on time naman rin magbayad. May mga times din na kailangan ko na rin ng pera dahil sa school requirements. Nag-loan ako via e-loan. Sa una, okay siya kasi mabilis. Isang estudyante ay hindi sangkot sa utang, pero sa kanyang pangalan umiikot ang tiwalang pangpinansyal ng kanyang pamilya. Sa ganitong sistema, gumagana ang e-loan. May pera ka agad kapag kailangan at kung maayos ang payad, tumataas ang iyong credit score. Sa kanyang murang edad, napilitan siyang harapin ng responsibilidad sa usaping pinansyal. Kaya para sa kanyang pamilya, ang agarang loan approval ay nagsisilbing panandaliang ginhawa sa gitna ng pangangailangan. Ang e-loan ay pautang na makukuha sa mobile apps o online platforms. Ayon sa mga user, ito ay mabilis ang proseso, minsan 5 to 15 minutes lang, walang collateral o physical appearance, accessible kahit sa low-income individuals, at open para sa walang credit history. Kapag ginamit ng tama at may maayos na diskarte ang e-loan, pwede talaga siyang maging kaakibat sa buhay. Pero dapat mong tandaan, malaki ang responsibilidad na kaakibat nito. Hindi siya yung tipo na simple lang. Kaya mahalaga alam mo yung mga panganib bago ka pumasok. Sa oras ng kagipitan, mahalaga ang pagkakaroon ng agarang salapi. Ngunit hindi lahat ay kasing swerte ni Sa likod ng mabilis na proseso ay may mga kwentong hindi ganon kaganda. Sa bawat pagpindot ng confirm, ito ay may kaakibat na obligasyon. Para kay Yari, ito ay nagsilbing swerte. Ngunit para sa iba, nagsilbi itong isang bangungot. After pandemic na aksidente ako. Naipit yung pa ako sa pagitan ng tricycle at sasakyan. Kailangan ko ng perang malaki para daw pan-check up. Pero dahil wala akong income, nag-try na lang ako mag-e-loan. Sa unang tingin, tila biyayang hinulog ng langit. 2,000 piso agad ang natanggap. Ngunit makalipas ang 2 araw, naging 3,000 na ang singil. Dito na nagsimula ang kanyang bangungot. Hindi niya alam na ang kapalit ng mabilis na pera ay ang pagbubukas ng access sa lahat ng kanyang contact list. Mga taong hindi niya aakalaing madadamay. Pinayagan ko silang ma-access yung mga contacts ko.
Sabi kasi kung hindi ko daw yung gagawin, hindi daw matutuloy yung e-loan. Wala akong naramdaman ginhawa. Kasi kahit bayad na ako o binayaran ko na sila, patuloy pa rin kasi yung pagtawag at pananakot nila sa akin. Umabot sa puntong hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung gusto ko na lang talagang wakasan ang lahat, kasi wala na akong maisip na paraan para tigilan nila ako. Nakaranas siya ng matinding harassment, pati mga kaibigan, kamag-anak at ibang kakilala ay tinatawagan at pinagbabantaan. Umabot sa barangay, sa pulis, maski sa NBI. Doon niya lang nalaman na marami na pala silang biktima. Hindi nila maunawaan na biktima lang din ako sa nangyari. Matinding trauma kaya yung naiwan nito sa akin. Pati tiwala kasi ng mga tao na kapaligid sa akin. Dahil sa mga bantang natatanggap ko, nasasama daw sila. Pati mga townhouse owners, pinag-uusapan ako kaya napabarangay pa ako. Nagtataka sila kung baka sila nadamay at kung ba't obligado silang magbayad sa hindi naman daw nila utang. Naayos naman ito lahat sa barangay. Sunod naman ito, pumunta na talaga ako sa pulis para mag-report. Pero tinawalan lang nila ako. Dahil sabi nila, sino huhulihin namin, ma'am? Online yan. Kaya dapat sa cybercrime o NBI kayo mag-report. Gusto ko talagang ipaglaban yung nangyari sa akin hanggang ngayon. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako gumagamit ng Facebook dahil sa traumang naiwan ka sa akin. Ayon sa SEC, may git 400 lending apps ang na-blacklist. Upang makaiwas sa pananamantala, i-check kung SEC registered ang app. Basahing mabuti ang terms. Huwag basta-basta magbigay ng access sa contacts. At i-report agad ang harassment. Iba't ibang tao, iba't iba ang kapalaran. Para sa iba, ang e-loan ay tulong. Para sa iba, ito ay panganib. Maaring e-loan ng solusyon sa oras ng pangangailangan. Pero kapag hindi ginamit sa tamang paraan, maaari itong magsilbing banta. Madaling makuha ang pera sa isang pindot lang. Pero kapag nawala na ang tiwala at katahimikan, mahirap na itong maibalik. Hindi ko na ito marirekomenda sa iba pa. Dahil kahit sa mga lehitimong lending apps, sobrang taas pa rin kasi ng mga tubo dun. Kaya para sa mga nagbabalak gumamit nito, maganda talaga kayo. Kasi kapag hindi kayo naging maingat sa paggamit nito, sisirain nito talaga yung buhay mo. Hindi lahat ng loan, pera ang kabayaran. Minsan, ang kapalit nito ay katahimikan at reputasyon. Ang tunay na sagot sa kagipitan, edukasyon, diskarte, at tamang gabay.